So for number 1, what are the tubular structures in the circulatory system that acts as passageways? Ayan, passageways of the blood throughout the body. Of course, masyadong basic ito. Ano po? Kasi the rule in exam making, ayan, ang turo sa amin, dapat daw yung first and last questions in each exam, dapat daw those are the easiest type of question. And yes, syempre, basic, ano tayo? Ano po? The answer is blood vessels. Ano po? So the answer is letter D, blood vessels. Pag sinabi nating veins, these are the blood vessels, and these are the blood vessels that carry, ano yan ha? Blood vessels that carry, and then carry blood towards the heart. So, towards the heart. Ayan. Then, kapag arteries naman, ito, pag sinabing blood towards the heart, it can either be within your lungs or within the body. Ano po, basta papunta sa puso, automatically vein yan. Ano po, pag arteries naman, away from the heart. Away from the heart. Yan. Tapos kapag capillaries naman, ang tatandaan nyo is that capillaries, dyan nangyayari ang exchange. Ano po? Exchange of oxygen, nutrients, and waste products. Ayan. Tapos, sa test-taking strategies, i-apply natin yung test-taking strategies. Ano po? Kung mapapansin nyo, the veins, capillaries, and arteries, all of these are what? Are different types of blood vessels. Ano po? So, kung simple analyzation, kahit hindi nyo alam na ang blood vessels ay passageways ng blood throughout the body, pero alam nyo na ang veins, capillaries, and arteries are different types of blood vessel, syempre, ang pipiliin nyo is the blood vessel. Ano po? Yan. Sige. Then, number 2, which amongst the following blood vessels facilitate exchange? Ilugan natin yung exchange. Facilitate exchange of nutrients and waste products within the tissues and the body. Ayan, of the body. And the answer is capillaries. Letter A. Number 3. What part of the capillaries make the blood-brain barrier possible? Ayan. Di ba nabanggit ko to when I was discussing capillaries? Ano po? Ayan. So, ang capillaries kasi natin, it's not only for solely for exchange. Ano po? Ayan. At the same time, it also acts as a barrier. Ano po? And a barrier or a filter, ayan, within the body. A good example of which is the blood-brain barrier. Ano po? Sa capillaries kasi natin, meron niyang iba't ibang layer. Ano po? Meron niyang iba't ibang layer. We have the endothelial cells. The endothelial cells, this is the interior. Ano po? This is the innermost part of your capillaries. Ano po? Interior. Ayan. Actually, not only of the capillaries, but all types of blood vessels. Ano po? Ayan. And, since capillaries,
the endothelial cells are the ones responsible in regulating the transport. Ano po, 'di ba? Ang trabaho ni capillaries exchange. Ano po? But the endothelial cells, siya po ang pumipili kung anong mga substances lang ang pwedeng dumaan, ano po, sa capillary walls. Ano po? And the tissues, kung saan siya nakikipag-exchange. Ano po? So, isulat natin, interior and then regulates the transport of substances. Ayan. Between the bloodstream, and of course, the tissues. Ayan. Sa blood-brain barrier po kasi, ang endothelial cells, they guard, ano po, they act as a barrier, ano po, between the brain cells, ano po, or brain tissues and the bloodstream. They become very selective, ano po, they become very selective. Ibig sabihin yung mga cells na yan masyado silang tightly knitted. Opo, tapos piling-pili lang yung mga substances na pwedeng dumaan sa kanya. Ano po, up to the point that these substances need what? Need special form of transport in a form of proteins. Ano po? Kaya hindi po basta-basta nakakapasok dyan ang mga substances. Ano po? Ang substances or foreign bodies like, for example, the microorganisms, bacteria, viruses. Ano po? Yan. So, yun. Ang parasites naman, yun na, ano naman na natin. Oo. Ang parasites naman, these are your contractile cells. Ano po? Kumbaga, sa katawan, siya yung muscles. Ano po? Siya yung muscle part of the capillaries. Ano po? Itong parasites is our contractile. Kasi 'di ba ang mga blood vessels natin, they have the ability to dilate and constrict depende sa exposure niya sa environment. Ano po, or sa exposure niya sa temperature. If it is exposed to warm environment or hot substances, they vasodilate. Ano po? And whenever they became in contact with cold substances, they constrict. 'Di ba? Ayan. So, sa sa blood vessels or particularly in our capillaries, parasites po ang gumagawa nun. Ano po? Yan. So, aside from being contractile cells, they provide structural support. Structural support. Nababasa pa ba? Ayan. Ano niyo na lang, since recorded naman ito ang kagandahan ng recorded kasi kung masyadong mabilis yung discussion, at least you can rewind it, 'di ba? Ayan. Sige. Then we have your basal lamina. Oo. Since it is basal, ano po? It's the base. Ano po? Yan, this is the bottommost layer. Bottommost layer. Tapos, it provides support and anchorage. Yan. So, these three, the endothelial cells, the parasites, and basal lamina, these are the different layers or different types of cells that can be found within the capillaries. Ano po? Yan. Itong fenestrated, meron kasi tayong tinatawag na fenestrated capillaries. Ano po? So, or fenestrated blood vessels. Ano po?
pag sinabi nating fenestrated, these are specialized blood vessels. Ano po? Like for example, the blood vessels or the capillaries inside your kidneys. Ano po? Sa kidneys natin, it's a fenestrated type. Ano po? Bakit siya fenestrated? Pag sinabi nating fenestrated, this is characterized by small pores. Ayan. Small pores in the interior. Ano po? Or small pores in their endothelium. Ano po? Sulat natin. Small pores in the endothelium. Ayan. Kung ang endothelial layers or endothelial cells sa blood-brain barrier, they are very much intact. Ano po, ang endothelial layers sa kidneys, intestines, and pancreas, they are fenestrated. Ano po, ibig sabihin, medyo magkakahiwalay sila. Ano po, and there are small pores. Ano po, in order to facilitate faster exchange, ano po, faster exchange and ano po, easier diffusion of fluids. Ano po, dito sa mga organs na ito. Ayan. So, that's it for number 3. Number 4 na tayo. Sige. Ang tanong, Cornelia is taking care of a patient with acute mesenteric ischemia. Ayan. So, one morning, during her rounds, the patient's husband verbalized concern about the patient losing weight. Ano po? How would you best explain the weight loss of the patient? Ayan. So, bigla daw, siyempre, na-diagnose siya with acute mesenteric ischemia. Ano nga problema sa acute mesenteric ischemia? Di ba kapag may acute mesenteric ischemia, the blood vessel supplying the gut, is blocked. Or there is an obstruction. So, meaning, the distal part, or the part of the intestine na sinusuplayan nung certain artery na yun, nawawalan siya ng blood supply and kasama ng blood supply yung oxygen. 'Di ba? Kaya nagiging non-functional yung part ng intestine na yun ng pasyente. So kasama sa mga clinical manifestations niya ang weight loss. Ayan. So how would you best explain the weight loss of the patient? Letter A. The patient often feels abdominal pain after eating, which causes her to be afraid of eating, thus the weight loss. Letter B. Patient suffers from loss of appetite. Letter C, patient is suffering from extreme sedentary lifestyle in the hospital. Ayan, tinamad na siya. Kasi di ba mga pasyente sa hospital, usually they're simply lying there, nakahiga lang sa bed, ganyan. The patient should exercise more. Wow. Then letter D, her intestines do not move normally anymore. So, alin dito? So, let us analyze. Mag-eliminate tayo. Magsimula tayo sa letter B. Ayan. So, the patient suffers from loss of appetite. Ayan. So, sa letter B, paano mo masasabi na nawalan siya ng appetite? Was it verbalized by the husband? Di ba ang verbalize lang naman ng husband is bumababa ang timbang niya, pumapayat ang pasyente. Wala naman siyang nabanggit dito sa na there is a loss of appetite, 'di ba? So ibig sabihin, letter B is wrong. Letter B is wrong. Hindi na 'yan. We do not assume. Then letter C, ayan, the patient is suffering from extreme sedentary lifestyle in the hospital. Ayan, wow naman. Masyado ka mang judgmental. Uy, meron din kayang mga pasyente na kahit papaano, super lakad-lakad naman sa hallway. Oo, kasi ambulatory naman sila. 'Di ba? And the patient should exercise more. Mali ito. Ayan, mali. Kasi, the sedentary lifestyle in the hospital, masyado na siyang malayo.
Then, si letter D, her intestines do not move normally anymore. And letter A, the patient often feels abdominal pain after eating, which causes her to be afraid of eating. That's the weight loss. Between the two, between letter A and letter D, alin dito yung, mas nakakapag-explain or mas tama? Between the two, mas tama si letter A. Mas tama si letter A. Kasi alam natin that with acute mesenteric ischemia, there is abdominal discomfort for the patient, 'di ba? Especially kapag kumakain siya. Kasi bakit? Kasi yung kinakain niya hindi na siya nadadigest ng maayos. Hindi na siya nadadigest at na-absorb maayos ng gastrointestinal system niya. Kaya sumasakit. After eating. Kaya siya, siyempre kapag nangyari yung gano'n, matatakot na siyang kumain kasi may i-inculcate sa isip niya na, "Ay kakain na naman ako, sasakit na naman yung tiyan ko." Ayan. So, that's the weight loss. Ayan. Then, her intestines do not move normally anymore. Sino ka? Oo. Did the question states that gumawa kayo ng ultrasound at nakita doon, 'di ba wala? Oo. Wala namang nabanggit sa question. So, the correct answer is letter A. Tamang sagot. Number 5. What is the primary organ responsible for the resulting high blood pressure caused by renal artery stenosis? So, which organ? Sino po ang organ na may kasalanan kung bakit tumataas ang blood pressure ng pasyenteng may renal artery stenosis? Ano nga yung problema sa renal artery stenosis? Ang problema sa renal artery stenosis is that the renal artery which supplies blood sa kidneys ng pasyente is nagkaka-stenosis. 'Di ba there is narrowing? Narrowing caused by what? By atherosclerosis, most probably. Atherosclerosis. So, kapag nangyari yun, ibig sabihin, there will be less blood flow going towards the kidneys, and with the less blood flow, less blood pressure, lowered blood pressure sa loob ng kidneys ng pasyente. So kapag na-sense yun ni kidneys, ayan, sagutin na natin si kidney, siya ang may kasalanan. So siya ang sagot. Kapag na-sense yun ni kidney, ano ang i-activate niya? I-activate ni kidney ang RAAS. What is RAAS? Naalala niyo pa ba? Your renin-angiotensin aldosterone system. Sulat natin. Renin, angiotensin, aldosterone system. This is one of the most effective way, in increasing the blood pressure of a person. Bakit? Simulan natin kay renin. Renin comes or is being activated, being released by your kidneys. 'Di ba? So, kapag ang kidneys naglabas ng renin, sulat natin dyan. The renin itself will what? Will activate angiotensin. Activate angiotensin. Angiotensin release. And remember, mind you guys, kasama na kasi ito sa endocrine, And kasi these renin, angiotensin, aldosterone, these are hormones. Pero since we are talking about kidneys and high blood pressure, i-discuss ko na siya. Your angiotensin is a potent vasoconstrictor. Vasoconstriction. Ayan. And the vasoconstriction, ayan, nag-vasoconstrict na, 'di ba? So, yung vasoconstriction pa lang itself, it will already
it will already increase the blood pressure, within the body. Pero hindi natatapos dun yun. Because the activation of your angiotensin will what? Will stimulate your adrenal glands, to release aldosterone. Sige. Wala akong susulatan. Sige lang. Your angiotensin, sige, natin dito. Ayan. Ayan. Your angiotensin, will stimulate your adrenal gland. Ayan. To release aldosterone. Kaya nga 'di ba may adrenal gland diyan, oo. Pero hindi siya ang may kasalanan. Si kidneys po ang si adrenal gland na lang siya, na-trigger lang siya. Na-trigger lang siya ni angiotensin to release aldosterone. At ano ang trabaho ni aldosterone? It is the aldosterone that will signal the kidneys to reabsorb sodium and water. So magkakaroon siya ng sodium and water retention. And because remember, wherever salt goes, the water follows. Ayan, yan ang rule. Because your water is greatly attracted to salts. Ayan. So, kapag nangyari yun, na-reabsorb yung sodium, na-reabsorb yung water, mag-i-increase ang blood volume. 'Di ba? At pag nag-increase ang blood volume, together with the vasoconstriction, tataas na po ang blood pressure ng pasyente. Thus resulting to high blood pressure. Sana nakuha. Kung halimbawa, kasi naintindihan ko nung college pa ako, hindi ko din 'to na-get sa unang pasada lang. Ayan. Pero ngayon kasi, siyempre nag-review, ayan, paulit-ulit, nadi-discuss, na-master mo na yung concept. Ayan, since recorded naman 'to, feel free to na lang. Ayan. So, aldosterone, ayan, siya ang magsisignal, isulat ko na dito ha. Isisignal niya si kidney. Ayan, signal the kidney. Ayan, to reabsorb sodium and water. Ayan. So, pag nangyari yon, increase tayo ng blood volume because your water greatly remember, your plasma is water, ha? Fluid po yan. Increase blood volume. And kasi saan pupunta yung water? Di syempre sa blood, di ba? In a form of plasma. Ayan, increase blood volume. Then, of course, since increase na ang blood volume, increase na din ang BP. Ayan, ito dito sa vasoconstriction, increase na din ang BP. Diba? The end product is increased BP. Bongga. Ayan. Sige. Number 6 na tayo. 26, excited. Number 6. A 23-year-old woman with no significant past medical history presents to her primary care physician for an annual physical exam. Ayan. So, wala siyang significant past medical history, ha? Kasi, lalo na 23 years old lang siya, then, she was found to have a blood pressure of 156/94. Mataas. Millimeter mercury. So, she has never had any episodes of high blood pressure in the past, and she has no family history of hypertension. So, this is out of nowhere. So, she is prescribed with captopril. Then, after 2 weeks, she presents to the emergency room with hypertensive urgency. Ibig sabihin, hindi kayang matreat nung captopril lang. Kasi nung binigyan siya ng captopril, for sure, akala ng doktor, this is just a
Ano yan, siguro nga yan, nainitan, arrogant, sige bigyan mo ng captopril. Yan, kasi yung madalian, emergency, ano lang, emergency medication lang for hypertension. Ano po? Ayan. Oh, however, hindi pala nadala nung captopril. Yan, persistent yung hypertension niya. Ano po? So, after which, ayan, captopril was immediately stopped, and after stabilizing her blood pressure, you concur that the patient is having what? Ayan. So, of course, the answer here is renal artery stenosis. Okay? Or renal artery stenosis. Ano po? Ayan. Bakit? Isa-isahin natin. What about peripheral artery disease? Pag peripheral artery disease, this is what? This is the abnormal narrowing of arteries in the peripheries, di ba? Ayan, abnormal narrowing of, sorry na. Alam ko pangit ang sulat ko. Sorry na talaga. Narrowing of arteries. Ayan. In the peripheries. Kaya nga peripheral, di ba? O, pag sinabing peripheral, these are your what? Your extremities, your hands, your feet, ayan. It starts with your lower leg, ano po, and your forearm. So, yan po yung mga peripheries natin. Then, how about your coagulation disease or tinatawag din natin tong coagulopathy? Yan. When we say coagulopathy, ano po, ibig sabihin the patient has impaired blood clotting. Ano po? Impaired blood clotting. Yan. Parang dotting, no? Clotting yan. Ayan. So, kapag sinabing impaired blood clotting, it can either be excessive, ibig sabihin, hindi nagka-clot ng maayos yung dugo niya kapag nasusugatan siya. Ano po? Which can lead to what? Which can lead to excessive bleeding. Ayan. Excessive bleeding or, ayan, it's either hindi nagka-clot or masyadong mabilis mag-clot. Ano po, masyadong active yung mga platelets and yung mga aggregates niya. Ano po, yung mga coagulating factors niya. Ano po, which can lead to what? Increased blood clot. Ano po? Increased blood clots. Ayan. Although, however, between the two, sabi sa research, yan. Sabi dun sa mga, so dark, ni black, ganyan. Between the two, increased blood clotting is, it's rare. Ano po? Ayan, mas common yung excessive bleeding sa coagulation disease. Ayan. So, how about aneurysm? Ayan, aneurysm, 'di ba? Ang aneurysm is weakened artery lining. Ayan, artery lining resulting to, ayan, ano nangyari? Weakened artery lining plus increased blood pressure resulting to ballooning. Ano po? Resulting to ballooning. Ay, nadamay na yung isang erase. Ballooning. Yan, of the artery. Ano po? Ayan. So, yan ito. Gusto ko at the end of this, discussion, gusto ko ma-master niyo yung iba't ibang klase ng vascular diseases para if in case ma-encounter niyo siya sa board exam, at least you already have the idea. Ano po, alam niyo kung anong ibig sabihin ng sakit na yun. Ano po? Ayan. Yung tipong nagsasagot ka ng board exam tapos, huy, familiar. Ayan. 'Di ba? Sige. Number 7.
Which amongst the following occupations, ayan, is the most affected by popliteal artery entrapment syndrome? Ayan. So, 'di ba sabi natin, the popliteal artery entrapment syndrome, ang problema dito is the entrapment or na pagkaipit ng popliteal artery. Ano ang umiipit sa kanya? It is the calf muscle, which are your what? Your gastrocnemius and your popliteus muscles. 'Di ba? Oh, and nangyayari ito during exercise. Ayan. So, which amongst of these occupation do you think palaging nag-e-exercise? Ano po, with that knowledge, of course, it's the athletes. Ano po? Ayan, athletes. Kung wala ang athletes diyan, pwede mong isagot yung nurses. Bakit? Yung nurses po kasi, ano po, in real life scenario, oh, ang mga nurses, yan yung palaging palakad-lakad, lalo na yung mga nurse sa ward. Ayan. Oo, dati nung nasa abroad ako, kasi nasa VIP ward ako nun, sobrang demanding ng mga pasyente namin, oh my God. Oo, magre-receive kami ng 7:00 ng umaga, tapos after receiving the endorsement, bedside endorsement yan ha, one-on-one, hindi gaya ng endorsement dito na minsan nasa station lang or bedside endorsement nga pero lahat kayo. Ayan, doon one-on-one. Ako ang outgoing, ikaw ang incoming. One-on-one tayong mag-uusap sa patient bedside. Ano po, ta's 'di ka puwedeng magsinungaling kasi yung patient kasama siya sa endorsement. Oh, sasabihin mo, "Actually at 9 AM I started the antibiotic, right Mrs. Smith?" Mga ganyan-ganyan. Hindi ka puwedeng magsinungaling girl, ayan. Oo, tapos gano'n, after endorsement, bibigay na ng gamot, ayan, procedures na minsan nakakaupo kami after endorsement sa 7 AM to 7 PM, ano 'yan, mga 10:00 na. Oo, tapos pag-upo ko niyan, ang init na ng muscle ko sa legs, gano'n. Oo, ayan. Dito kasi sa Pilipinas napapansin ko ha, oo, hindi naman sa ano, pero parang mas chill dito. Oo, kahit madami yung pasyente dito, chill lang, mapansin mo yung mga nurse nakaupo lang sa station, ganyan. Oh, 'di ba? Ay, naku. Ayan, yung teachers puwede din kasi palagi silang nakatayo 'di ba 'pag nagtuturo, ayan. Then delivery riders, yan. Pero best ano pa din diyan yung athletes. Number 8. How would you best explain to a patient with popliteal artery entrapment syndrome the effects of injecting a botulinum toxin A, ayan, papa-botox, ayan, into the affected area? Because injection of your botox or botox injection is one of the management, ano po, of your popliteal artery entrapment syndrome. Ano po, oh, ano nga ba yung ginagawa ng botox? Oh, alin dito? The correct answer here is letter B. Ano po? Letter B. Oh, isa-isahin natin, mag-ano tayo. Si letter A, the toxin injection will cause the muscle to melt. Oh, hindi natin gugustuhin na mag-melt yung muscle. Ano po? Ano yan, lulutuin mo sa loob? Yan, mali, mali. Mali ang letter A. Ano po? Yan, si letter C, the Botox injection will eliminate all the other microorganism causing the symptoms. Hindi po, kasi unang-una sa lahat, hindi po microorganisms ang may kasalanan sa popliteal artery entrapment syndrome. Ano po, it's not an infection. Ano po? So, doon pa lang, mali na. Ano po, si letter D, none of this is wrong because the correct answer is letter B. Ano po, the Botox injection will cause muscle paralysis, ayan, to the muscle causing the symptoms, and anong muscles yan? Your popliteus muscle and your gastrocnemius muscle, yung calf muscles mo po. Ano po, and hopefully it shrinks in size. However, ano po, baka itanong sa board exam, ayan,
na-encounter niyo na yung Botox. However, the Botox injection po is not permanent. Ano po? It's not permanent. Sulat natin. It's not permanent. It's not permanent. Ano po? It only lasts for 3 to 6 months. Ayan. So, ibig sabihin, after 3 to 6 months, kapag nakakaranas na naman po ng ng sakit, claudication yung pasyente, ayan, pwedeng magpapa-inject na naman siya ulit ng Botox. Ayan, para dun sa popliteal artery entrapment syndrome niya. Okay? Okay. Number 9, you are taking care of a patient with Raynaud's disease. Ano po? So, ibig sabihin, Raynaud's disease, di ba yung pinag-usapan natin, Raynaud's syndrome? Di ba? We differentiated the different types of or different classification of Raynaud's syndrome. We have Raynaud's disease and Raynaud's phenomenon. So, ang tinatanong dito is Raynaud's disease. Ano po? So, which of the following statement would prompt you to give more health teaching for the client? Ano po? So, ibig sabihin, maghahanap ka ng maling statement. Ano po? Maghahanap ka ng negative. Mali kasi it will prompt you to give more health teaching. Kasi ibig sabihin, mali yung paniniwala niya. So, you have to reinforce your health teaching to the patient. Ano po? So, letter A. My disease can be treated with lifestyle changes. This is correct. Ano po? Because generally, the Raynaud's disease or the clinical manifestations of Raynaud's disease are what? It is much milder. Ano po? It's milder compared to the Raynaud's phenomenon. Ano po? Ayan. Then, I'm sure, letter B, I'm sure I am suffering from something more that caused my disease to manifest. Ito, this one is wrong. So, that's the reason why the correct answer here is letter B. Kasi siya ang mali. Bakit? Raynaud's disease or the primary Raynaud's syndrome, primary Raynaud's, wala siyang the cause is unknown. As compared to the Raynaud's phenomenon, that is the one that is caused by underlying conditions, medications, or lifestyle. Ayan. Kaya itong letter B, I'm sure I am suffering from something more that causes my disease to manifest. This is Raynaud's phenomenon. Yun ang itatama mo sa kanya. Ayan. Raynaud's phenomenon. Si letter C naman, holding a glass of water can trigger my attacks. This is correct. Ayan. And then letter D, I should avoid cold places. This is also correct. Si letter C and letter D, this is both true in both Raynaud's phenomenon and Raynaud's disease. Ano po? Ayan. Then number 10. Which of the following is a common cause for vascular diseases? Napansin yun, when we were discussing the vascular diseases, paulit-ulit po. Ayan, the most common cause is atherosclerosis. Ano po? Ayan, atherosclerosis. The hypertension, somehow it's only a clinical manifestations. Ano po? Or sometimes risk factor lang siya. Ano po? Trauma sometimes, ayan. And arteriosclerosis is different from atherosclerosis. Pag-usapan natin, since nandito na rin naman, napag-usapan na, nabanggit na. What is the difference between the atherosclerosis and arteriosclerosis? Ano po? Ang arteriosclerosis kasi, itong arteriosclerosis, this is a general term for any type of damage sa arteries. Ano po? Ayan. This is general term because your atherosclerosis is only a type of arteriosclerosis. Ano po? This is more general. Ayan. General. Ayan. Sulat natin.
damage arteries. Ayan. So, on the other hand, yung atherosclerosis, pag sinabi nating atherosclerosis, this is your plaque buildup. Somehow it is a type of damage to the artery. However, this is a damage because of the plaque buildup. Ano po? Along the arteries. Ayan. So, kapag nagkaroon ng plaque buildup, the plaque is your fat deposits, cholesterol deposits, and sometimes, blood clots. Ano po? Ayan. Which causes narrowing, and hardened arteries. Yun po ang pagkakaiba ng dalawa, ha? Ayan. Sige. Dun na tayo sa next page. Number 11. Sige. Number 11. What is the cause of Buerger's disease? Ayan. Buerger's disease or your thromboangiitis obliterans. Ayan. Thromboangiitis obliterans. Other term. Ano po? Remember that your Buerger's disease, ano nga ito? This is your what? The narrowing of your arteries or blood vessels caused by inflammation. Inflammation. Yeah. Inflammation of blood vessels. Ayan. Yun ang pagkakaiba ni Buerger's tsaka ni Raynaud's. Pag si Raynaud's, this is because of vasospastic attack. Amo po, vasospastic attack kapag kapag Buerger's disease, inflammation. Ano po? Inflammation. So what is the cause of Buerger's disease? It is unknown. Ano po? It is unknown. Hindi po natin alam kung ano ang nagko-cause mismo nito. Ano po? Sabi ng iba, it's genetics. Sabi naman ng iba, it's because of something in tobacco. Ang sabi naman ng ibang scientist, ano yan, autoimmune daw. Ano po? Pero officially, the cause is unknown. Okay? Number 12. All of the following statement about Buerger's disease are true except, yan, bilugan mo kagad. Kapag nagtitake ka ng exam, gusto ko madumi ang test paper nyo. Gusto ko madumi ang test paper. Bakit? Because as you read the questions, gusto ko binibilugan nyo yung mga keywords. Kasi kapag ginagawa nyo yan, nagkakaroon kayo ng focus. Tapos mas madali nyo siyang na-analyze. Kasi minsan, all of the following statement about the Buerger's disease are true. Tapos hindi mo na nabilugan yung except. Hindi mo siya na-perceive. Hindi mo na siya nabigyan ng pansin. Tapos binasa mo siya madalian. Oh, ito tama, ito. Baka ito na yung sagot. Minsan yun ang nangyayari. Kaya tayo nagkakamali. 'Di ba? Ayan. So kapag may mga ganyan, except, ayan, all of the following, except, ganyan, bilugan nyo kagad. Para hindi kayo nagkakamali. It's one of the test-taking strategies. So, ang hahanapin natin dito ay yung mali. Maghanap ulit tayo ng negative statement. Ayan. Letter A, there is no cure for Buerger's disease. That is true. Walang cure. Meron lang tayo na treatment to lessen the clinical manifestations and somehow improve the activities of daily living ng pasyenteng may Buerger's disease. Then, letter B, cigarette smoking worsens the disease. This is true. Kasi sabi nga doon, di ba, there is something in tobacco. Ayan. That
causes this disease, sabi ng ibang scientist. Then, letter D, calcium channel blockers, ayan, are used to lessen the clinical manifestations of Buerger's disease. This is also true. Bakit? Your calcium channel blockers relax and dilate your blood vessels. Ano po? They relax and dilate your blood vessels. Bakit? Balik tayo sa inyong, ano yan, yung biochemistry. Wow, biochemistry. Oh, di ba? Na-tackle natin yan before. Oh, na-tackle natin yan before. I think it's on energy ba? Na ano na ako na parang chapter 6 pa yun. Oo. Ayan. Oo. Remember that your calcium, ano po, your calcium is what? It is the electrolyte that causes muscle contraction. 'Di ba? Ayan. Oo. Kasi kapag pumasok na si calcium, ano po, nagko-contract ang muscles natin. And your calcium channel blockers, kaya nga blockers, 'di ba? Oh, it prevents your calcium, ano po, from getting in contact with the calcium channel. Para ano, para hindi magkaroon ng vasoconstriction. Remember that your blood vessels are also muscles. Ano po, they are smooth muscles. Ano po? So therefore, your calcium channel blocker, since na-block niya yung calcium that causes muscle contraction, ano po? It relax and effectively dilates the blood vessels. Ano po? Yan, sige. So, letter C naman, anticoagulants are used to prevent infection in the ulcers. Mali. Ayan. It's not the anticoagulant, it is your antibiotics. Ayan. So, ibig sabihin, this is the incorrect statement. So, siya po ang sagot. Ayan. Number 13. Which of the following vascular disease is caused by inflammation of the blood vessels? Ayan, inflammation, bilugan mo kagad yung inflammation. Making it difficult for the blood to travel in their legs, arms, and feet. Di ba ngaya yung thromboangiitis obliterans? Ayan. Oo. Yung renal artery stenosis, alin ito? Of course, narrowing of your renal arteries, 'di ba? So, mali na ito. Ayan. So, narrowing, narrowing of renal arteries. Yan. Caused by atherosclerosis. Ang Raynaud's disease naman, vasospastic attack ito, ha? Ayan, vasospastic attack. Vasospastic attack, ayan. Oo, caused by, 'di ba? Caused by your exaggerated vasomotor response. OA kaayo si vasomotor response. Para naagnawan lang sa gatikot, grabe na so vasoconstriction, 'di ba? Ayan, yan ang problema kay Raynaud's. Then, pag vasculitis naman, this is a general term, for blood vessel inflammation. General term for blood vessel inflammation. Ma'am, blood vessel inflammation man baga ngayayan. Inflammation baga ma'am o blood vessel. However,
ano po, it is stated also in the question that ano yan, making it difficult for the blood to travel in their legs, arms, and feet. 'Di ba? Ibig sabihin, your legs, arms, and feet are your what? Are your peripheries. 'Di ba? Oo. Nasa peripheries baga. O, and ano yung ano natin sa thromboangiitis obliterans? These are inflammation of blood vessels in the peripheries. So, between vasculitis and thromboangiitis obliterans, mas tama ngayon si thromboangiitis obliterans because it's already, ano yan, it's already mentioned here, legs, arms, and feet. Ano po? Ayan. Kung wala po itong legs, arms, and feet, pwedeng mas tama si vasculitis. You get my point? Ano po? Ayan. Kasi pag vasculitis kasi, it can happen anywhere in your body. Ano po? Ayan. Sige. Number 14. Ayan. Number 14, Melchor came to the emergency department with complaints of dizziness, ataxia, and headache. Lah. So, upon doing a carotid duplex ultrasound, it was found out that his left carotid artery is 55% blocked. Ayan, ano niyan, the key term there is 55% blocked. Ayan, so ibig sabihin, anong meron siya? Meron siyang carotid artery stenosis. At napag-usapan natin, 'di ba, the different classification of your carotid artery stenosis, 'di ba? You have your mild, moderate, and severe. Kapag mild, ilan nga ulit 'yon? It is less than 50%, 'di ba? The moderate is your 50% to 79%. Pag severe naman, it is 80% to 99%. Ayan. O, sa extreme naman, walang gano'n. Ayan, walang gano'n. O, hindi siya kasama sa classification. Ano po? So, saan kasama si 55%? The correct answer is moderate. Ayan, moderate. Number 15. Number 15, what is the surgical procedure that removes the plaque from the carotid artery through an incision? Through an incision. Bilugan nyo kagad yung incision. Remove the plaque. Carotid incision. Carotid incision ba? Pag sinabi kasi natin carotid incision, ano naman? You incise the carotid. Then, after that, what now? 'Di ba? Hindi siya specific. Ano po, anong gagawin ng doktor after niya i-incise ang carotid? Then, si letter B naman, carotid endarterectomy, ito po ang tamang sagot. Carotid endarterectomy. Si letter C, carotid stripping can be, then letter D, carotid endarterectomy. Ayan, wala pong ganun. Oo. Gawa-gawa ko lang yan. The correct answer here is carotid endarterectomy. Kung walang carotid endarterectomy, we can consider carotid stripping. Ano po? Sino sa inyo ang nakasagot ng carotid stripping? May sumagot ba ng carotid stripping? Kung may sumagot ng carotid stripping, maybe I think I can consider that. Oo, kasi thinking about it, carotid stripping and carotid endarterectomy is almost just the same. Ano po? Ayan. So, kung halimbawa nakikinig kayo, ayan, tapos 'di ba yung isinauli ko na sa inyo, nasa sa inyo na yung inyong mga answer sheets. Ayan, kung nasa inyo na po ang inyong answer sheets, ayan, tapos sumagot kayo ng carotid stripping, ayan, just
approach me, ayan, para makapagdagdag ako ng 1 point. Okay po? Ayan, sige. Sige. Ay, may 1 point sila, may pag-asa. I-check niyo na lang po. Ayan. Then, tama man talaga. Carotid endarterectomy and carotid stripping is just the same. Oo. Then, number 16. Number 16, Layla, ayan, or Laila, a 45-year-old patient with gastroenteritis verbalized that her varicose veins, o bilugan nyo kagad yung varicose veins. Kasi kahit meron siyang gastroenteritis, ang reklamo niya is yung varicose veins. Ayan, are starting to bother her. Oh. According to her, they are very visible and look snarly. Oh, ibig sabihin pangit daw. 'Di ba? So what would be your focus for Layla for the shift? 'Di ba gumagawa kayo ng focus charting? Ano po? Oh, sino dito yung gumagawa ng focus charting na nagbe-base lang solely sa diagnosis ng pasyente o umamin na? Ayan. Oh, this is the reason kung bakit sabi ko sa inyo or sabi ko sa mga na-handle ko before, tanungin niyo yung pasyente kung ano ba talaga yung yung concern niya for that shift, ayan, or sa araw na yun. Ano po, kasi minsan magsasabi, "Ma'am, da naman nga problema sa pasyente ko, pauli na nga ya kunuya." Pero kulang ka lang pala sa kulang ka lang sa chika sa pasyente. Ano po, kasi ang pasyente, minsan kasi tinatanong niyo, "Ma'am, ano pong problema mo ngayon?" Siyempre kahit ako, kung tatanungin mo ako, sasagot kasi wala akong problema, 'di ba? Kasi ang pasyente, the patient, the mentality of the patient is that kailangan niya ng i-proof, sa mga hospital personnel kasama na ikaw as nurse, he or she needs to prove that he or she is already well enough kasi gusto niya ng umuwi, gusto niya ng ma-discharge. Kaya kapag tinanong mo siya kung kung may problema ka ba ngayon, siyempre ang isasagot niya wala, 'di ba? Oo. However, if you will ask the patient, "Ma'am, kumusta po yung pagkain mo?" Ayan. Or nakatulog ka naman po ba ng maayos kagabi? Gano'n. Oh. Or gaya nito kay patient, kay Laila, oo, na napapangitan na siya sa varicose veins niya, nagchika siya sa'yo, "Hindi nga yung varicose veins ko wala ng kanus." Oh, 'di ba? Oh, madali kayo makakagawa ng focus charting. So what would be your focus for this type of patient? Oh, the answer here is disturbed body image. Ano po? Yan. Hindi naman pwede si impaired tissue perfusion. Bakit? Kapag impaired tissue infusion, your patient needs to have what? Ibig sabihin, the clinical manifestations or verbalization of the patient should be what? Should be tantamount of insufficient blood flow. Ayan. To body's tissues. So kapag kaunti yung blood flow sa body's sa tissues natin, ibig sabihin mahina ang oxygen and nutrients. Ayan. Oh, how about hopelessness? Hopelessness, pwede mo 'tong gamitin kapag nag-verbalize ang pasyente mo na, "Nurse, ayoko na, suko na ako. Ayan, bahala na kayo nurse, 'di ko na alam kung anong gagawin ko." Mga gano'n, oh, 'di ba? O umi-emote-emote sa'yo yung pasyente or if the patient is in the state of despair. Ayan, hopelessness nga, 'di ba? Hmm. Um Nagagamit ito madalas sa mga cancer patients, ayan, and those terminally ill patients or those patients who've suffered significant loss, ayan, oo. Yan, naggamit ko yan minsan sa mga gano'ng klase ng pasyente.
Then risk for fall if your patient is experiencing um ano ba, dizziness, ganyan, or there was an episode of loss of consciousness, ayan. Ano pa, kung ang pasyente mo from recovery siya, ayan, or have undergone anesthesia, or usually nagagamit ito sa mga pediatric patients, ayan, risk for fall yan sila. Bakit? Ang mga bata malilikot, 'di ba? Oo. So, minsan, madalas, ayan, tumatalon-talon pa sa kama, gano'n. Risk for fall yan sila. Yan. So, number 17. What is a mass that grows into blood vessels near the large arteries in either side of your neck? Ayan. Of course, the correct answer here is your carotid paranglioma or your carotid body tumor. Carotid body tumor. Ayan. Si Clemodartoma naman, walang ganun. Gawa-gawa ko lang yan. Oo. Then, yung cyst naman, your cyst is your fluid-filled, ano yan, sacs. Yan. Fluid-filled sacs. Ayan. Ito, ang mga cyst, it's a fluid-filled sacs that can develop in tissues on any part of your body. Ano po? Ayan. Pag cyst, usually it's, it's non-malignant. Tapos usually nawawala na lang yan siya. Ano po? Very rare na nade-develop into malignant tumor ang mga cyst. Ano po? Then, how about your carotid body? Ano po? Your carotid body is where your carotid body tumor usually occurs. Ano po? Kasi di ba yung carotid artery natin, para siyang Y shape. Ayan, Y shape. Ganon. Yung carotid body natin. Ay yung yung carotid artery natin, no? Usually, ang carotid body, dito yan dito yan naka-embed sa carotid artery natin. These are what? These are sensory organs actually. Ano po? That is located dito sa pagkakasingit. Ano po? Ayan. Ng inyong carotid artery. Yan. So, number 18. Number 18, who amongst the following patients is most likely having chronic intestinal ischemic syndrome? Chronic ha, bilugan niyo yung chronic. Ayan. So, di ba napag-differentiate natin yung acute and chronic? Di ba naalala nyo during our discussion? So, alin dito ang most likely meron chronic? Letter A diabetic patient with diarrhea. And malay mo nakakain lang siya ng madumi, 'di ba? Ayan. Letter B, a person with coagulation disease. Ayan, who is persistently afraid to eat and has lost weight gradually. Gradually for the last 3 months. Yun pa lang, gradually, loss of weight gradually, and the last 3 months, malalaman mo na malamang sa malamang, ito yung tamang sagot, 'di ba? Because actually, this is the correct answer. Yeah. Si letter C naman at letter D. Letter C, a patient who smokes cigarette daily. Huwag kang judgmental. Hindi ibig sabihin na chain smoker siya. May chronic intestinal ischemic syndrome na siya, 'di ba? Ayan. Letter D naman, a patient diabetic. Ayan. Dapat a diabetic patient 'yan. A patient diabetic a diabetic overweight patient dapat 'yan, 'no ba? Oo. Mali 'yun. Oo. Between the 4, ito yung most likely. Ano po? Number 19, 'di ba ang dali lang? My God, mag-a-analyze ka lang, sinasampal ka na ng sagot. Sabi niya ni Sir Dennis, dinuduraan ka na ng tanong.
Again. Okay. Number 19. A nurse is caring for a patient with peripheral vascular disease or PVD. Oh, ito, your peripheral vascular disease is another term for your peripheral artery disease. Ano po? The patient complains of burning and tingling of the hands and feet and cannot tolerate touch of any kind. Ayan. So, cannot tolerate. Ibig sabihin, grabe na, sobra ng pahirap. Huwelga. Cannot tolerate touch of any kind. So, which of the following is the most likely explanation of these symptoms? Ano po? Kasi may peripheral vascular disease, ibig sabihin, there is impaired blood flow to the peripheries such as your hands and the feet. So, the correct answer here is letter A. Inadequate tissue perfusion leading to nerve damage. Bakit? It is the nerves. Ano po? The damage to the nerve that causes the burning and tingling of the hands. Remember that it is your nerves that are responsible to your sensory. Diba? Ayan. Sa letter B naman, although there is compression of nerve tissues, hindi po dito kasama ang fluid overload. Ano po? And walang kinalaman ang fluid overload sa peripheral vascular disease. Ayan. Ito naman letter C, sensation distortion due to psychiatric disturbance. Buang ba yung pasyente? Hindi naman, 'di ba? Ang problema niya lang is peripheral vascular disease. So it makes it wrong. Letter D naman, inflammation of the skin on the hands and feet. No. Ayan. Hindi ito skin problem. Ano po, this is a vascular problem. Yeah, mali yan sila. Okay, let's move on. Number 20. Number 20, claudication is a well-known effect of peripheral vascular disease. What is claudication? This is your what? Claudication is, alin yan? This is your muscle pain, diba? Muscle pain on the legs and during exercise. Minsan ang ma-encounter nyo is intermittent claudication, 'di ba? Ayan. So which of the following facts about claudication is correct? More than one answer may be correct. Ito yung ano, pinaghihiyawan nyo kanina. Ayan. So, letter A, it results when the oxygen demand is greater than oxygen supply. That is correct because anong problema sa claudication? It is caused by, ano yan, by less oxygen supply in your calf muscle during exercise because of the narrowing of your arteries. Ano po? Caused by your peripheral vascular disease. Si letter C naman, it is a result of tissue hypoxia. Yes, that is correct. Bakit? Tissue hypoxia because of low blood supply, 'di ba? Sa letter D naman, it is characterized by cramping and weakness. Yes, this is correct. Ayan. Wait lang ha. Excuse me lang po. Sige. Number 21. A nurse is providing discharge information to a patient with peripheral vascular disease. So, discharge information na yung pinag-uusapan. Discharge information.
So, which of the following information should be included in the instruction? So, should be included. Ayan. So, maghahanap tayo ngayon ng positive. Ano po? Tamang statement. Ano po kasi kailangan siyang isama sa instruction. Tapos ano, peripheral vascular disease. So, alin dito? Letter A, walk barefoot whenever possible. Mali. Mali ito. Bakit? As much as possible, dapat ang pasyenteng may peripheral vascular disease, dapat silang palaging naka-tsinelas. Bakit? Kailangan may foot covering po sila. Ano po? Letter B, use a heating pad to keep the feet warm. Mali din ito. Bakit? Using a heating pad, remember that, di ba, kapag may peripheral vascular diseases, most probably, lalo na kapag may nerve damage na tayo, hindi na nape-perceive ng pasyente na, yung sensation nila sa peripheries, hindi na sila masyadong nakaka-feel. Because of the nerve damage. So, kapag naglagay tayo ng heating pad sa paa ng pasyente na ito, anong mangyayari? There is a higher risk for burns. Ayan. So, mali po yung paggamit ng heating pad. Instead, we will advise the patient to wear socks. Ayan, mga warm socks. Ayan, and avoid cold places. Ayan. Then, letter D naman, use antibacterial ointment to treat skin lesions at risk of infection. Tama naman ito, actually, However, it is not the nurse who will tell the patient, we will only tell this to the patient if it is prescribed. It should be prescribed. Yan, it should be prescribed by a physician. Hindi tayo ang magdedesisyon. Na sa discharge instruction, kahit wala namang antibiotics, magsasabi ka na, dapat lagay ka ng antibiotic ointment sa mga skin lesion mo. Not unless it is prescribed by the doctor. So the correct answer here is avoid crossing the legs. Avoid crossing the legs. Okay? So, ano na tayo? Number 22. A patient who has been diagnosed with vasospastic disorder, vasospastic disorder, Raynaud's disease, complains of cold and stiffness in the fingers. Which of the following descriptions is most likely to fit the patient? Nagising na yung baby ko. Wait lang. Pause muna natin ito, okay? Sige, wait lang.